May mga nakakaalalang demonyong pinag-uusapan na naman tayong punyeta kayo. Kasi sinabi ko kayong pang-uwi. Eta, asa na po kagoy? Mura lagi kag na sa agoy. Hala, sa man na sa likod yung goy, yung kantong sigbi na sila. Atras lagi maglakaw. Buha nga oy. Na tayo palamutan na nila goy. Honestly, sa totoo lang goy, English na, Bisaya pa, Tagalog pa. Mura magbilat sa kagang oy. Bitaw goy, gilingaw-lingaw na lang ginato niya akong kagalingon goy. Kay nasaag naman ginawa naman takabalo kung asa naman tapaingon ani. Kasalanan naman gusto sa sasakyan goy. Kay sundan man nato, binakog kuan to, akyat tog kuan, bundok pod kay sagbutan man paingon ang mga buang. Sunod-sunod ta. Man itaw na sig panisig lain. Ako na. Pero easy lang tagoy kay mabuyagan ta dire. Panatag binana ta dire sa sagbutan na mabuyagan hinunta ni. Ganina bito na ato yung mga sigwin ng atras-atras. Tapos goy, yung biyahin na ako ganina sa iyo goy. Tsura kayo, chill pa tanawon. Gwapo kayo ko tanawon dito goy. Pero nasa agyapan ta goy. Pero kabalo mo goy, wala kaming pake. Pero sige, pagpatuloy mo lang, makikinig kami. Ano yun? Buhangag yun eh. Alas 11 sa tanghali na tanibangon. Tapos inaasikaso pa natin yung kailangan sa tindahan bago tayo umalis. Tapos alas 11 na din sa gabi, bumiyahe tayo papuntang Batangas. Tapos naabutan pa tayo ng ulan sa Quezon City. Nadaanan talaga natin. Nadaanan lang talaga kasi paglabas ng Quezon City, wala nang ulan eh. Buanga oy. Onya goy, kaning biyahe agoy. Naa naman ko ani sa Tanay. Na kay kaning lugar agoy, bugno kay sa tanan. Mas lalo na pag maaga. Tapos sakbo ko, medyo may kabilisan. Tapos ang lamig-lamig ng hangin. Basa pa ako. Punyeta goy, nanginginig talaga. Goy, literal na nanginginig. Pati ilog. Tapos goy, kasabayan ko sa daanan goy. Baka manggala to ng Tanay goy. May kaya ka goy tayo. Nginig itlog lang. Pero gwapo kay ta diri. Tanawon. Ug napay siya itugtog. Mura riders. You look so pretty when you tell me that you love me. I wish that I could lie, but my mind gets in the way. Unya, nakarating na rin tayo sa lugar na wala ka, dito sa Nasugbo, Bulacan. Pagkatapos lahat ng niligaw ko yung sarili ko, kung saan-saan ako nagsusuot, ay buang. At ako na lang pala ang inantay nila. Sinimula na nga yung orientation at pagpakilala ng mga naglulupitan naming mga nilalang na tour guide. Pagkatapos nun, sinimula na agad naming akyatin ang Mount Batulaw. 4 AM na nga ng umaga ng kabuntagon sa mukha ng Taglish Bisaya. Oy, ay ang bahala na siya. Ganado nga ni yung mga kasama nating maglakad. Makapamaho mangod ang mga buang niya tayo. Kape at tinapay lang. Kaya sinaglit lang namin yung ibang peak. Bilis talaga nila maglakad. Bilis ng pacing namin ngayon. Hindi namin namalayan dahil nga mahamog, malamig, madilim. Tuloy-tuloy naglakad yung mga buang. Pas makaayo. Na ipahulay. Isa ka oras na lakawan. Ako gahangak-hangak na. Puro fog. Umaga na. Wala makikita. Puro ulap. So ayun, pick na yun na nga ni. Kakasabi ko lang kanina, mabilis talaga maglakad mga kasama ko kaya sinasabayan ko sila. At dito nauna na rin ako kasi nga nagpipicture taking pa sila. Dahil nga goy, isa tayong immortal, di natin kailangan ng jowa sa mundo ng mga tao. Kasi tayong mga immortal ay hindi kailangan ng mag-aalaga. Ikaw buang, loner lang good, walay friend. Kunya goy, magpadayo na ta. Nauna lang talaga ako goy sa iba kasi may kasama kaming nauna na rin, may tour guide, tapos yung isang tour guide namin nagpaiwan. Hindi kasi ikaw pwedeng umalis na walang tour guide kasi baka daw sumama tayo sa ibang grupo sa sobrang dami ba naman ng umakyat sa Batulaw eh. Whoops! May nakaalala sa ating friends. Siguro yung mga nilalang na gustong sumama pero walang budget at walang oras kasi maraming dahilan. Nauna na sila kasi masyadong maraming tao, puno. Kagaya dito. Saan ba daanan dito? So ayun, kasi naalala tayo ng ating mga kaibigan. Kung nangangamusta kayo sa akin, okay pa naman ako humihinga. Naghahabol nga lang.
Kapoy! Piga, ayun si binakasig layo kayo. Pero kay nasugda naman nato ni ang buang, di naman ta pwede mo balik. Dahil nga ni tayo ay immortal, hindi tayo pwedeng magpahinga at magpakita ng kahinaan sa mga mundo ng mga mortal. Tayong mga immortal ay hindi mga mahihinang nilala. Sa totoo lang, goy, nabuwang na siguro tanig, goy. Kay sige naman tanig immortal. Wa pa manggod ko'y pamahaw, goy. Wa pag ipaniod to, wala pag itulog. Basig maano ning epekto, goy. Naglutaw-lutaw naman yung palibot. Bisig na ata diri sa bundok. So ayun guys, naabutan pala natin yung kasama nating nauna na. Nagdahan-dahan pala sila paglakad para yung ibang nahuli makakahabol sa kanila. Ito na pala guys yung medyo matari kasi may tali na nga para safety sa mga beginner. Pero tayo guys, kay isang immortal guys, basic lang sa atin yan. Napagkamala na nga tayong tour guide guys. Bitaw guys, di ba nang pariha to sa daraitan na inakit namin ng sobrang tarik talaga guys. Kailangan mo talagang humawak sa tali tsaka sa mga sanga-sanga. Dito guys, pwede namang hindi humawak kasi hindi naman ganun kadulas kasi nga walang ulan. Pero pag maulan yan, goy, maputik talaga yan, goy. Kailangan mawak sa tali, goy. Nakakaramdam na nga tayo ng pagod dito. Medyo hinihingal na tayo. At napansin ko nga yung mataas na bato. Curious ako, kaya inakit ko agad pagdating doon. Akala ko kasi ito na yung peak eh. Sa sobrang kapal kasi ng hamog at wala kang makita. Akala mo yun na yung peak. Yun pala, goy, may nakikita pa akong trail. At sabi ni kuya, pag may clearing daw, yung tipong walang fog o kaya hamog, rest lang yun. Matatanaw mo ang lawak ng kabundukan at isa na doon yung inaakit nga nating Mount Batulaw. So ayun, napatanong na lang ako kay kuya kung saan yung sunod na trail kasi dalawa yung nakikita ko, sa gilid at sa gilid ng Pangpang. Puro gilid eh, no? Onya, ay loner man ang immortal, mauna na naman tayong maglakad. Kaso, bawal nga ni pag walang tour guide, nagpapahinga muna tayo dito saglit. Habang nagpapahinga nga tayo, goy, naalala ko pala si Ate Dorina, yung tour guide namin sa Daraitan. Grabe, ang active nun mag-picture sa mga kasama niya. Alam na alam kung saan ka pupwesto, alam na alam kung saan ka ilulugar. Ang ganda ng makakuha ko doon. Pero tour guide ko ngayon, goy, kanya-kanya, goy. Siguro, ganun talaga ang buhay. Wither lang. Parang ikaw, palabag yung dumating, lakas ng hangin, umama pa sa akin. Tapos, nadaan ka lang din, tahimik, umalis, di ko pansin. Ikaw, buang agad ni mo, goy. Ay! Lumipat pala tayo dito sa taas, yung malapit sa bangin, yung medyo makitid yung daan, para pag nadulas tayo dito, mababalitaan nyo na lang ako sa 24 oras. Bitaw, goy, dito na lang natin sila antayin kasi malamig yung hampas ng hangin tsaka langhap na langhap mong buong kabundukan. Kaya pag sinisinghot ko yung hangin ng Batulaw, goy, nalalasahan ko rin yung lupa niya eh. Alam niyo ba, goy, yung mga sinasabi ko, puro mga nonsense. Wala talaga kayong matutunan dito. Pero nagtataka ako, umabot kayo sa ganitong oras eh, no? Lako, mangamba na kayo, kailangan nyo nang magpa-check up. Marami na tayo. Magiging immortal na kayong lahat, goy. Libutan! Mga nilalang to, naalala na naman tayo, mga demonyong walang magawa sa buhay kundi pinag-uusapan yung ibang tao. Mamaya, abangan nyo ko pagbaba. Sisingilin ko kayong mga hayo kayo. Kayong mga mortal kayo, kukutusan ko yung ulo nyo. Siya. Subukan nga natin maging informative. Hello! This is Goy! Alam nyo ba ang Mount Batulaw ay isang inactive stratovolcano na kilalang minor-friendly hiking na dinadagsari ng beginner hiker at isa na doon yung mga broken goods para sa kanila na matatagpuan sa Barangay Pitipilpil, Wiwo, Nasugbo, Batangas, na may sukat na 811 meters above sea level, na may trek distance na approximately 10 kilometers, depende po sa dinadaanan ninyo, round trip na po yun, papunta at pabalik. Ang hike duration pala, guys, depende rin yun sa pacing ng paglalakad nyo, ng papunta at pabalik, estimated 4 to 5 hours po yun. Ayun mga guys, ang dinadaanan po namin ay new trails. Gusto ko sanang daanan yung old trails, pero next time kung makabalik na po tayo ulit dito. Kung hindi nyo rin maitatanong, guys, may name origin pala tong Mount Batulaw. Yun pala, bato sa ilaw. Wow, bato sa ilaw. Tapos yung gagastusin nyo pala dito, guys, depende po yun sa nabook yung page o organizer na nag-aasikaso po ng pag-akyat sa bundok. Sa amin kasi, guys, dahil may surreally tayong service, 800 lang. Pero kung walang service, 1.5 po yun.
kasali na service sa kanila. Hindi po yun kasali ng pagkain. Yun lang pong pagsundo sa inyo at yung tour guide yung sakop ng binabayaran nyo. Ayun, nagulat na nga ni tayo kasi hindi natin inaasahan, sobrang dami pala ng tao, pati dito marami nang nagsipagbabaan, nakasalubong natin, nagkakanda traffic na po dito sa trail, grabe. Tapos natatanaw na rin yun natin yung Mount Batulaw. Nako, kahit natatakpan siya ng hambog, nakikita na natin yung sobrang daming tao dun sa bundok. Grabe, sobrang dami talaga. Hindi ko talaga inaasahan pag weekends dito sa Batulaw, sobrang dami. Sinabi na nga ni Kuya sa amin na marami talagang tao dito tuwing weekends. Kaya sinusumpa ko talaga pag aakit ako ulit dito hindi na weekends. Para na nga siyang People's Park sa sobrang dami ng tao, sobrang crowded, kita naman sa video. Sa tuwing lalanghap ka nga ng sariwang bundok at titingin sa hangin na puro ulo na lang ng tao ang nakikita mo, tapos hindi na siya amoy bundok, amoy tao na. Kaya pagdating sa drone shot, pictorial, kailangan mong pumila. Kala mo talaga ayuda. Isa na yan sa palatandaan na madali lang talagang akyatin ang Mount Batulaw. Kanya agay, imbis na ma-relax ka, na-stress na hinuon ka, goy, kay lahit na magbaho ang palibot. Onya, wa patay kaon, hilo talaga. Share it back. Kapit mo na sa ito.